dito, are there any classic rom-coms or specific writers that influence you sa story ng film na to? Siguro pinaka-similar yung Got to Believe ni Direk Olivia Lamasan. So, sa mga Gen Z na, di ba nakakapanood? Ano yun? Sabi nila, no? Check Ano nyo yung na lang. Got to Believe? Uy, maganda yun! Maganda yan. Oo, di ba? Ay, totoo. Kasali ako sa movie na yun. Galing mo doon. Ay, wow! Ikaw pa rin yung partner Haligi ni... talaga to Ay, eh. better. Haligi to. Institution yan. Institution. Okay. Isabella, may question dito for you from Jeff also. And Patrick, baka you can also add. How do you approach writing a rom-com that feels timeless? Lagi kami nagsisimula kapag nagsusulat sa characters. So kailangan very real, very relatable ang characters. Very now sila. Nasasabihin natin na meron tayong kakilala na makaka-relate doon. Or kahit tayo mismo, makaka-relate tayo sa mga characters. So lagi doon kami nagsisimula kapag nagsusulat na makaka-relate tayo sa pain nila, sa pinagdadaanan nila, at sa magiging takbo ng character nila sa kwento. And the fact that it's a love story, it will always be relevant and timeless. While listening to you lang, parang natutuwa lang ako. Feeling ko Kim and Pao, parang, you know, I always say this, no, pag nag-interview ako, parang movies are like time capsules. Feeling ko parang 10, 20 years from now, makapanood natin to ulit. Alam mo yan, we'll look back at the kilig na binigay ni Kim and Pao for this movie. Di ba? Wait lang, ano ako lang naman, absorb ko lang naman habang nagkasalita si Patrick. Okay, Glenn. Glenn Sibonga from Showbiz Bongga, magtatanong ng next question. Microphone for Glenn, please pa-on. Thank you. Hello. Ayan, Glenn, go ahead. Yes, good afternoon. Ay, congratulations syempre sa My Love Will Make You Disappear. Ayan, ito yung approved question. Ayan, para kay Martin. Martin, syempre ano yung feeling na reunited kayo ni Paolo sa trabaho? Syempre, ang tagal na rin, di ba? And bilang kaibigan, ano yung mga napansin mong sweetness sa Kim Pao at saka nakikita mo bang in love ngayon si Paolo? Yeah. Todo na yon. Sa totoo lang, napakalaking bagay sa akin ito kasi matagal din kami hindi nagkita, nagkatrabaho ni Pao at nakaraang taon pa iniisip ko na sana magkaroon ng pagkakataon naman na masuportahan ko naman yung aking kaibigan sa pelikula. At maraming salamat sa mga boss naging totoo, di ba? Kay Direk, napagbigyan ako ng pagkakataon na mapasama rito. At kasi si Paolo talagang tahimik yan eh, pero nung medyo teenager pa kami, alam ko pag may type siyang babae. Alam ko sa mata niya, sa tingin niya, sa galaw niya, pag nakakatabi niya yung babae. Pero hindi kita ibubuko, huwag ka mag-alala. Sa set naman, nag-enjoy kami kasi si Ate Wilma, siya yung tagabantay. Siya yung, eto na, magkatabi na sila, yan na. Ano yun na natin, guluhin na natin. Ate Wilma, unahan mo na kasi baka pag kami ng gulo, magalit sa amin. Pero pag ikaw, Ate Wilma, talagang magtatawanan lahat, cool lang lahat, mag-e-enjoy lahat. Hindi nyo alam kasi may insider ako dyan. Usap na kami ni Wilma dyan eh. Pero isa lang ang masasabi ko, kahit kami mga cast dito, para sa amin totoo yung nangyayari. Napaka-natural, hindi pinipilit, at yun yung importanteng bagay at mas magugustuhan natin at natural yung kilig, yun yung importante sa lahat. Ayan, thank you very much. Thank you, Glenn. Salamat. Maganda yung next question from Cinema Bravo. Idugtong ko na, no? For Mix. Mix, ang tanong niya is, what were the fun behind-the-scenes moments with your co-stars na pwede mong isplok sa amin? Siguro, yung dynamics talaga namin, kahit I think most of us, parang first time na magka-work together, correct?
Pero yung relasyon namin talaga, makikita nyo on-screen na parang, ang tagal na magkasama. Ganun yung vibe namin lahat. Nagkasundo talaga kami lahat, nag-click kami. Napansin ko yon. Pumunta ako ng set para lang kayo magkakabarkada. Actually, Actually, may bahay kami doon. Oo. Singin ko na rin, may mga approved questions sila ngayong gabi. Lahat po ng mga gusto niyo itanong na hindi na-approve, tinatanong niya ni Ate Wilma. Ay, totoo? Pag kami lang. Oo, taga-stroke talaga yan si Ate Wilma. So may presko nagaganap pala sa set. Pag kami lang, lahat ng mga gusto nila itanong, tinatanong niya ni Ate Wilma. Can you confirm that? Totoo ba yun, Kim? Tinatanong ni Wilma, Paul? Marami kasi siyang tanong. Alam mo namang ano na to sa sibilisasyon ng showbiz, haligi. Parang isa siya sa mga haligi ng mga showbiz industry. Grabe naman, nagmamarites lang. Pero sa- go ahead. Yung kagandahan dahil nag-bonding kami, nag-blend kami well, ang ganda na meron kang kasa talagang sumusuporta sa napaka-husay na love team na to. Natin kung love team naman talaga to. Alam niyo naman, hindi na natin. Ako, nag-aamang. Maganda yung vibe eh. Ang ganda ng vibe ng cast. Sabi mo nga sa akin, Wilma, di ba? Spluk. Di ba sa promo, spluk kung spluk, di ba? Ay, kaya nga sinabihan ako ngayon eh, huwag ka ba salita? Sa lahat po sa amin yan, Alam Ate mo, Wilma. pumapasok pa lang ako ng gate ng ABS-CBN. Talaga sabi yung sa trailer lang ha, huwag kang magsasalita. Magsalita ka! Pagsalitain niyo yan. Sino gusto marami yan. magsalita si Wilma? Taray, Dapat pasulit! pala tinagalan ko pa to doon sa salon mo eh. Tinagalan ko pa magpula ng buhok ah. Okay, thank you, Mix, for answering that. Karina, ang next question ni Cinema Bravo is, do you see yourself portraying a leading lady then in a rom-com movie in the future? Ayan! Ito na lang tayo mga. Lipat ka na kasi sa QC. Siyempre, of course, I hope so. Always praying naman po na dumating yung tamang time or perfect timing for me. And also, tamang katrabaho. And yun nga, pinag-uusapan namin actually kanina lang sa dressing room before kami bumaba dito. Sabi nila direct ni Ate Loves na we will pray hopefully na that time will come, syempre. And I'm so happy na I get to witness Kim Pao also as well. Syempre as an inspiration and a stepping stone na rin towards that dream. Oo eh! Kayo naman pala! Bakit wala bang laman sa set? Sa set kasi paminsan medyo lumulutang na po yung brains ko. Pero Oo. ayan nga. Kasi sobrang happy po talaga sa set namin. So Vibes. nakakalutang pala ng brains yung pag-happy sa set, no? Pag medyo mga madaling araw na po, Ayun. hindi na po. Alright, thank you, Karina. For Lovely and Bench, ang question ng Cinema Bravo is, if the movie had a sequel, what do you think would happen next for your character? Also kay Wilma, if the movie had a sequel, what do you think will happen to your next character? Next year character. Feeling ko kung magkakaroon ng kadugtong yung movie na to, I think mas magta-translate yung relationship nung Sari and Jolo. Kasi kapag napanood niyo yung movie, makikita niyo yung bakit nga ba kami siguro nandito as people from tahanan homes. Kasi yun yung magre-represent talaga who they are in the movie. So, I think that would be really interesting kapag Tsaka, medyo kinokontrata kasi namin si Direk Chad na sa next movie niya, kasama talaga kami. Tsaka idadagdag ko lang na parang dahil sa kanilang dalawa, nakakatulong talaga sila sa bawat character namin. So sa bawat na nangyayari doon, meron silang naitutulong, hindi lang yung problema nila, kundi pati sa amin. So maganda talaga. Dapat to talaga may sequel number 2. Ay, wow! Meron talaga to. Tingnan mo. Di ba sabi mo naman every 10 years, maghihintay tayo. Baka yellow naman ang hair ko that time. Palitan natin. Maghihintay ako ng second sequel kasi sigurado talaga akong maraming kikiliging mga kabataan. Hindi lang kabataan, pati yung mga nanay na kagaya ko na, nakakakilig pa rin pala talaga. At masarap pa rin pala kiligin regardless of your age. Yeah. Just to add, kasi kami dalawa ni Lovely, magkasawa kami, every time magkasama na kami, kinikilig kami sa isa't isa, pero walang biro. When we see Pao kasi and Kim together, talagang kinikilig kami, na parang, Bakit? Sige, pa-explain mo nga sa amin. Pa-explain mo sa amin. Ako mag-explain. Oh, yan Kasi ako. si Paolo, meron siyang tingin, yung mata niya kasi minsan, Meron. guys, ang best. Sorry guys, sorry mga Kimpaw ah. So may eksena kami, nagaganon-ganon si Kuya, tapos tinignan niya ako,
Ano? Sabi ko, yun pala yung personality niya, na pag tinitigan ka niya, hindi man siya magsalita ng marami, but he's talking to you, alam mong gentleman siya. So ngayon, from a distance, hindi nila alam dahil bilang maritas nga, bawal magsalita, Wilma Lynn. Tinitignan ko silang dalawa, pero in fairness naman kay ate, hindi makatagal pag tinitigan ni Kuya. In fairness naman kay Kuya, yung mata niya says it all. At dito rin po namin dito lang. Di ba? Di ba? Miss Wilma, baka gusto mo mag-disappear. Sorry, naman hindi ko napigilan. Sorry. Pero sinasabihan din po talaga ako ni Benj dito, kapag ka off-screen, ma, may asawa ka. Yes! Kasi siguro talagang, sorry po, bilang bagong nakatrabaho lang din si Paolo. Iba kasi talaga yung mga titig ni Pao eh. Ay! O, tignan mo, di ba? Pao, are you aware? Are you aware na gano'n? Tama yung kinakwento ni Wilma, kinakwento ni Lovely. Hindi naman. Kasi sa eksena kasi nangyayari yun. So, syempre sa eksena, tinitignan mo talaga yung kung kanino ka naglilinya. So, ayan. Totoo yung sinasabi nila Kim, ni Wilma, pag tumititig si Pao, nangungusap. Oo, di man siya magsalita pero parang may pinapahiwalig yung mga eyes. Because eyes is the window of the soul. Ano May pinapahiw- tinatanong ko yung soul mo. Ano daw pinapahiwatig? Wala. Syempre sa eksena namin, parang feeling ko yun yung charm niya as a person. Na hindi man siya madaldal, pero yung mata niya gustong dumaldal. Okay, alright. Expressive. Expressive. Yes, expressive. Patingin mata. Yeah. Okay, Don, ang certified Kim Pao, si Don Sarmino, mamaya magtatanong siya. Pero tawagin ko muna tong question from Abante Tonight ng Marisol Academy Tonight for Kim Chu. Ano ang preparation ni Kim at hindi pa siya nagdalawang isip sa mga trending dialogue na gusto kong makipag at pinasok ang cookie ko? Ano ba yun, Direk? Ikaw ko si Direk. Sino ba nakaisip ng line na yun? Yung mga writer. Ay, okay. Bilang artista, i-deliver natin yon hanggat sa... Pero hindi ka ba nakapag-bargain na pwede naman bang palitan tong salitang? Pero si Sari kasi dito 30 plus na siya eh. So, hindi naman na siya teeny bopper Okay. or 20s. Hindi rin or... siya, conservative siya. Conservative siya kasi wala na siyang choice eh. Kasi NBSB talaga siya kasi lahat na minamahal niya, nawawala. Yung parang gusto niya lang mahalin pero alam na wala na sila. Kaya curious talaga siya about everything, about love, ganyan. Ayun. So, pinasok ko na yung sarili ko kay Sari, Cookie. Nag-iba na yung character name mo eh. Naging guinea pig na pala siya. Pero ano din naman, binasa ko yung script. Nakakatawa. Okay. Nalito na rin ako kasi yung guinea pig talaga yun. Pero parang pag binasa ko naman yung script, hindi naman siya basta lang sinulat or basta sinabi. May dahilan talaga siya kung bakit siya nasabi. And hats off din sa lahat ng mga writers, creatives, and Star Cinema sa pagiging matapang nila para isulat to, para ilagay sa trailer, para idilat na ang mga mata at pag-iisip ng mga tao na ito yung pinagdadaanan ng isang normal mid-30s na babae na hindi pa nagkaka-jowa. Ganda. Thank you, Kim. For Paolo naman, Paolo, carry mo bang magmahal ng girl kahit kapareho ng character ni Kim? Mawawala. Oo. Siguro parang para sa akin, parang noble sacrifice siya kapag ginawa mo yan, di ba? Parang feeling ko sa personality ko, gagawin ko. Dahil parang ayokong ipagkait sa kahit kaninong tao yung pakiramdam ng may nagmamahal sa kanya. Ganda. Thank you, Pao. Don, ready ka na? Kay Don Sarmino, abot natin yung microphone. Neil? Certified Kim Pao to. Diyos ko, parang gabi-gabi yata. Kim Pao ang nire-report. Don, go ahead. Hindi, kasi ang daming fans ng Kim Pao talaga. Talaga! Yeah, mga 38 dito. Sobrang support talaga sila sa amin. But anyway, since kilig ang pinag-uusapan for Paolo and Kim, kailan kayo, like ko na ito tinatanong, pero kailan kayo huling kinilig
sa isa't isa? And bakit? Anong scenario? Totoo ha. Yung totoo, hindi sa eksena sa pelikula. Kinilig. Yes, kinilig. Binigyan niya akong tinapay kanina. Yes, tinapay lang ko lang. Mahina si ate ko. Mahinang nila lang siya. Pero dinala niya akong pasalubong Okay. kanina. After showtime. From? Wow, from, wag na, Julie's Bake Shop kasi ako. yung mga nasa office sa Star, binigyan ko rin kasi. Oo, lahat Binigyan kami ko rin sila. binigyan. Yun lang. Ayun, at least At least hindi sa ihi kinilig. So, dahil si Kim yung personality niya, imagine, pasalubong lang talagang kinikilig na. Ikaw naman, Paolo, sa nonchalant Jim. Hindi naman ba, Sir Dandan. Sa amin kasi mga lalaki, parang di ko alam kung paano i-explain yung kilig sa amin. Dahil parang, ewan ko kung siguro, Ayan. ngayon. Yung background music ko. Kailan ba? Siguro pag nakikita ko sa baunan ni Kim na may gulay, tapos walang halong karne. Parang, uy! Medyo kinikilig. hilig siya dun sa cook namin. Yes, Hindi, sabi. malaking bagay because di ba parang maisip lagi ni Kim si Pao na Kasi nga, nag-a-adjust ng baon. Nag-a-adjust. Adjust baon. Talagang part na ng buhay nila ang isa't isa. Thank you very much. Ayun na lang muna, MJ. Thank you, Don Don. Maraming salamat. Our next set of